Lord, praise the Lord. Ayun. Hallelujah. Magandang good afternoon po sa bawat isa. Maganda na good afternoon pa pag hindi pa tayo nagising yan. Hallelujah. Salamat! Wala na pong ulan pansamantala. May balita pong darating na ulan daw this coming week. Pero patuyuin mo muna natin yung ating mga damit. At ayaw po natin humupa ang baha doon sa Kamaynilaan, sa Bulacan, sa ibang parte po ng ating bansa. Marami pong talaga namang naapektuhan nitong bagyong nagdaan. Kaya nga po nararapat lang pong purihin ng Diyos, bigyan ng papuring palakpak sa bigay pong mabuting araw ng Diyos ngayong hapong ito at sa araw na ito. Yeah, praise the Lord. Wala po lang pahingal doon eh. Parang hindi pa natuyo yung mga ibang damit. Ano? Sige nga po, isang palakpak para sa Diyos sa mabuting araw. Hallelujah. Praise the Lord. Di ba, if you remember one time, yung pong isang pamilya, habang sila'y nananalangin, talagang masama ang panahon. At yung bata ay nanalangin na nagpasalamat. Salamat po, Panginoon, sa isang magandang araw na iyong ibinigay sa amin. Natapos yung panalangin. Ang sabi ng nanay niya, "Anak, bakit nanalangin kang sabi mo mabuti ang Diyos sa magandang araw na kanyang ibinigay?" Nay, sabi po ng anak, ang kabutihan ng Diyos ay hindi depende sa panahon. Kahit maulan, kahit maaraw, hindi magbabago ang Diyos. Mananatiling tapat ang Diyos. God is faithful na ating pong pinag-aaralan patuloy. Ikalawang buwan na po ito ng mga seryeng pinag-aaralan po natin patungkol sa katapatan ng ating dakilang Diyos. Tapat ba ang Diyos sa ating mga buhay? Sa inyo pong mga buhay? Kung tapat siya, bakit hindi natin siya bigyan ng isa pang papuring palakpak? Iyan. Hallelujah. Noon, ngayon, hanggang bukas, sa darating pang araw, hindi po magbabago ang katapatan ng Diyos. Mananatili po siyang tapat sa bawat isa't isa sa atin na patuloy namang nananahan sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita. Amen. Yung pong tema natin, God is faithful, pagpapatuloy po natin sa hapong po ito, pang-apat na po ito ng ating pinag-aaralan. Kung natatandaan pa natin, yung pong faithful, God is faithful, yung nauna, God is faithful to provide, to heal, tsaka yung last, siguradong natatandaan pa natin yung last Sunday, ano po yun? God is faithful to forgive. Ayan, God is faithful to forgive. So, naulit lang po ng ating senior pastor, talagang ito pong forgiveness, siguro konting balik tanaw lang po yung ating pinag-aralan. Last Saturday, patungkol po sa forgiveness. Kung inyo pong matatandaan, ang sabi ng salita ng Diyos, tapat po sa pagpapatawad ang ating Diyos. Tapat sa lahat ng kasalanan, gaano man kalaki ang mga kasalanan, tapat po ang Diyos sa kanya pong pagpapatawad. However, pinag-aralan po natin, meron palang mga bagay na hindi pinapatawad ng Diyos. Di ba pinag-aralan natin, ano po yung mga bagay na na walang unpardonable sin. Meron pong unpardonable sin. Ano po yun? Natatandaan nyo? Blasphemy against the Holy Spirit. Na pag ang gawa po ng Santo Espiritu kay Kristo ay talagang galing sa banal na Espiritu at merong nagsasabi, if we remember, doon po sa salitaan ng Diyos, doon po mga Pharisee noon, yung pong gawa ng banal na Espiritu, pagpapagaling ng ating Panginoong Kristo Jesus, sinasabi po nila, galing yan kay Beelzebub. Kaya nga po, galing yan sa demonyo. Kasi sa demonyo yan, kaya napapalayas yan yung mga demonyo. Ang sabi po ng mga Pariseo, that is the blasphemy of the Holy Spirit. Ano mang gawa po ng banal na Espiritu, ina-associate po natin na ito'y gawa ng Diablo. That is blasphemy na unpardonable sin. Ano pa po ang isang kasalanang hindi pinapatawad? Yung pong kasalanang hindi ikinukumpisal.
Kasalanang hindi ikunukumpisal. Paano ka magkaka-receive ng kapatawaran kung hindi mo tinatanggap na ikaw ay nagkasala at hindi mo ikukumpisal ang iyong kasalanan? So, unpardonable sin, blasphemy against the Holy Spirit, unconfessed sin ay hindi mapapatawad kung hindi natin ikukumpisal. Nasasundan po natin. Hallelujah, praise the Lord. At dinagdagan pa yung ating pag-aaral. Alam po natin yung sinasabi ng Hebrews 9:22. Without the remission, without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Without the shedding, in fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness. This happened nung panahon po ng bagong tipan. At dun po sa panahong bagong tipan, alam po natin, tayo po ngayon, yung pong ating kapatawaran ay we are looking back what happened on the cross of Calvary. Nang umagos, tumulo ang dugo ng ating Panginoon, binigay niya ang kanyang buhay. Shedding of His blood, nagkaroon po tayo ng kapatawaran. We are parang retroactive, looking backward. What happened on the cross of Calvary over 2,000 years? What about those people na meron pong pinatawad ang Diyos? Kahit po makabaing bagyan para lang po mas mabigyan pang diin yung pong ating pinag-aralan. Last Sunday, Saturday, ang pagpapatawad po ng Diyos, remember yung pong paralytic man at saka yung sinful woman. Sa Luke 7:48, yung paralytic man sa Matthew 9:2. Ang sabi po ng Panginoong Kristo Jesus sa nila, your sins are forgiven. Hindi pa tumulo ang dugo ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. And yet, nagpatawad na po siya. Dagdagan pa natin, what about those people in the Old Testament? Paano sila napatawad kung hindi pa umagos without the shedding of the blood, there is no forgiveness? Paano ang kanilang kapatawaran? Kung babalikan po natin, again, nasa pag-aaral po natin ito, last week, na yung pong mga tao noon, remember yung pong mga Israelitas, pag sila po ay humihingi ng patawad, nag-offer sila ng animal. Tapos yung animal, ipatutuluin yung dugo, pero pag pinatay yung animal, tapos tumuloy ang dugo, ipapatong yung kamay ng tao doon sa animal, at para bagang atonement, na nalilipat sa animal yung kasalanan ng tao at tutulo ang dugo. Yun po, yung pagtulo po ng dugo, pag-agos ng dugo, that is foreshadowing what is going to happen on the cross of Calvary. They are looking forward. It is foreshadowing, looking forward of what's going to happen. Tayo po, we are looking backward. Yung pong mga tao noon, yung paralytic man, sinful woman, yung mga people of the Old Testament, they are looking forward to what's going to happen on the cross of Calvary. Kasi po, noon pa man, bago pa lilangin ng Diyos ang tao, alam na ng Diyos na magkakasala ang tao. Alam na ng Diyos magkakasala ang tao. Kwento nga ni Pastor Manny, parang paraphrasing lang, let us make man according to our own image. Kaya lang, ang tao magkakasala. Kaya nga, son, ikaw ngayon ang mamamatay para sa kanila. Aagos ang iyong dugo para sa kanila para matubos ang kanilang kasalanan. Dahil ang kasalanan daw, ang bayad ay kamatayan. So tayo po ay mamamatay. Mamamatay, hindi po tayo mamamatay, ipapako sa krus. No? Hindi po yun. Mamamatay po tayo. Bunga ng kasalanan, eternal death ang sinasabi po rito. Kaya nga, noon pa man, doon sa Revelation 13:8, ang sabi po ng Revelation 13:8, noon pa man nakahanda na po ang dugo ng ating Panginoong Kristo Jesus para pambayad ng ating kasalanan. Ito po yung ating sinasabi. We are now looking back to what happened on the cross of Calvary. People in the Old Testament, yung pong paralytic, sinful woman, ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. And all the people who belong to this world worship the beast. They are the ones whose names were not written in the book of life that belongs to the Lamb who was slaughtered before the world was made. Before the world was made, andun na po, na-slaughtered na, namatay na po, nakahanda na po ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Noon pa man, doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Whew, praise the Lord. Makatugi kayo po. O mulita na.
Praise the Lord. Nasusundan niyo po, no? Ito pa, what is more amazing, yung pong, discovery. Napakaganda po. Yung discovery po ni Ron Wyatt, if you remember, kwento po ito, maulit lang. Si Ron Wyatt daw ay na-discover niya yung Ark of the Covenant doon sa isang kuweba. And then, doon po sa discovery ng Ark of Covenant, meron po silang nakitang tuyong dugo. At yung tuyong dugong yun, pina-examine sa laboratory. Gusto yan eh. Tapos, nung ma-examine daw po, nakita nila, yung dugo, bakit buhay? Over 2,000 years ago, yung patak ng dugo, buhay yung dugo. At hindi lang basta buhay. Ayon po, sa ating pong bago po mabuo ang baby sa sinapupunan, ninyong mga nanay, hindi po namin, kayo pong mga nanay, bago mabuo ang baby, kailangan po ng 23 chromosome ng babae, 23 chromosome ng lalaki. At nung matest po nila, ang natagpuan po nila, 23 sa babae, tama, pero isa lang yung sa lalaki. Ang talagang pinatunayang naisilang ang ating manliligtas, ang ating manunubos, galing sa banal na Espiritu. Wow! Wow! There is more! There is more! Yung pong natagpuan niyo yun, nalaman po, ayon po sa discovery, yung palang Ark of Covenant is sitting at the bottom of the cross of Calvary, Jerusalem, where Jesus Christ was hanged on the cross, namatay, tumulo ang dugo ng ating Panginoong Kristo Jesus, at doon nagkaroon ng earthquake. If you remember, tumulo daw ang dugo hanggang humagos doon sa Ark of the Covenant. That is, na long before pa, nakahanda na. In the Old Testament, tayo po, nakahanda na ang pagtubos ng Diyos sa ating mga kasalanan. Come on, without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Pinatawad na po tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Amen. Mag-pray na po tayo. Tuloy natin. Medyo nakaka-excite lang po talagang balikan po. Talagang ma-amaze ka talaga. Doon po sa salita ng Diyos na hindi po aksidente na sinabi nilang sinulat lang ng tao. Ito pong ating batayan ng ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Sabi po ng Matthew 24:35. Punta na po tayo ngayon sa ating, lang po yun, balik na po sa ating pinag-aralan last week. So pumunta na po tayo ngayon sa ating pag-aaralan. God is faithful to all. God is faithful to protect naman tayo ngayon. Protect. So pag pinag-usapan ng protect, siguro kung tatanungin po natin ang bawat isa sa inyo, hindi po mauubos ang inyong patotoo kung paano po tayo ginabayan, pinotrektaan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Tama po ba? Ngayon po talagang bibigyang diin lang natin kung gaano po katindi ang protection ng Diyos sa bawat mananampalataya, sa bawat isa't isa po sa atin. Dahil nga po, ang sabi ng salita ng Diyos sa Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Tayo po'y manalangin. Salamat po. Muli dakilang Diyos sa isang maikling pagbubulay ng iyong mga salita. Na aming pong dalangin ang patuloy na pagkilos ng iyong kapangyarihan, ng iyong presensya na sasa amin po sa kabuuan ng aming pag-aaral sa hapong ito. Na aming dalangin, patuloy na mabuksan ng aming mga puso, ang aming kaisipan upang magbabaon kami muli ng bagong tibay pananampalataya, bagong aral, magmumula sa iyong mga makapangyarihang salita at uuwi po kami, dakilang Diyos, pinatibay, pananampalataya, galing sa iyo, O Diyos. Ay ito po ang aming panalangin sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. God is faithful to protect us. Dito po sa ating pinag-usapan, ano ba talaga ang ibig sabihin? What does it mean that God will protect us? Dito po sa ating binasang from the evil one. Ano ang ibig sabihin nito?
He will strengthen you and protect you from the evil one. Ang ibig pong sabihin nito, God is faithful to protect us. Ibig sabihin, He protects us from the works of the enemy. Yan. Meron po tayong protection sa gawa po ng ating kaaway. Sino po yung ating kaaway? Tingin kayo sa inyong katabi. Kaibigan po yan, kapatid yan, hindi po kaaway ang mga yan. Hallelujah. So, alam po natin kung sino ang ating kaaway. Si Satan po, ang talagang kaaway po ng bawat mananampalataya. Kaya nga po, ang ating pong kaaway, meron po yung tatlong major works of the enemy. Talagang dahil nga po nasa pananampalataya na tayo, natagpuan na natin si Kristo Jesus, yung pong tinanggap natin, yung talagang bayad ng ating kasalanan, yung kanyang makapangyarihang dugo, and yet, ito pong ating kaaway, hindi po yan. The devil, the Satan will not give up, will not accept defeat without a fight. Gagawa po yan ng paraan para po tayo muling maibalik sa kasalanan o muling maibalik sa Kanya. Kaya nga po, major ano po itong pag-aaral natin, works of the enemy. Tatlo lang po siguro ito. Marami pero tatlong major po ang ating pag-usapan. Deception, destruction, at saka distraction. Destruction, tsaka, parang parehas lang, pero iba po yun. Destruction, tsaka distraction. Yung una pong major works of the enemy, ito po yung deception. Deception. Ang ibig pong sabihin ng deception, yung lilinlangin tayo ng kaaway. Talaga namang manlilinlang siya. Kahit po siguro yung mga ibang mga negosyante, kung minsan, o kaya yung mga bumibili, yung negosyante, gagawa ng panlilin lang yan para madaya yung bumibili. O kaya yung bumibili, gagawa ng paraan para madaya naman niya yung pinagbibilhan. Sa mundo, pero mas matindi pang ang ating pong kaaway. Wala pa yon yung ating mga pinag-uusapan. Pero dito po sa ating pag-uusapang major works of the enemy, deception, ang target po kasi nito ay ang ating mind. Target po niyan, mind. Kasi nga po, ang target ng mind niya, yung method po niya, babaluktutin ang katotohanan. Tapos magtatanim po yan ng kadudahan, pagdududa sa atin. At hindi lang po yung, meron po yung counterfeit, yung kapayapaan, ika-counterfeit yung kapayapaan. Kasi nga, ang kapayapaan sa tao, punta ka lang sa Boracay, parang payapa ka na. Punta ka lang sa Palawan, sa mga magagandang lugar, para bang yun ang talagang susi ng kapayapaan. Counterfeit peace. Wala namang masama doon. Of course, pagpunta doon, hindi naman binabawal ang pagpunta doon. Kaya lang, ang sinasabi po ng ating pinag-aralan, maganda po yun. Pero kung yun ang ating iniisip para tayo maging payapa, something is kulang. In talaga pong kapayapaan, yung pong kapayapaan nanggagaling sa Diyos. Kasi nga, dahil ang goal po ng ating kaaway, gagawa siya ng paraan, making people believe lies about God, about themselves, pati sa kanilang sarili. Gagawa po ng kasinungalingan ng Diablo sa kanilang sarili and others. Yung pong pagtitwist yan ng truth para po talaga magkaroon ng pagdududa sa salita ng Diyos, sa karakter ng Diyos, sa plano ng Diyos, sa atin, sa iyo. Kaya nga po gagamit siya ng mga kasinungalingan, false teaching, saka twisted words. Kasi nga po, ang ating kaaway, the devil is the father of lies. Ang Diablo po, siya po ang ama ng kasinungalingan. Kaya nga po tayo talagang nakaugalian na natin magsinungaling. Sino daw po ang tatay natin? Ito po, sinasabi ng ating pinag-aaralan, John 8:44, you belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father
of lies. So kung tayo po talagang mapagsinungaling, sino pang tatay natin? Ang diablo daw po ang ito po, salita po ng Diyos ang nagsasalita. Hindi po ako, salita po ng Diyos ang nagsasalita. Meron po kasing example dito para talagang mas maano pa natin, ma-grasp pa natin. At kung ating pinag-usapan, yung pong Satan na twisting God's word. Di ba yung kasaysayan po ni Eva tsaka ni Adan? Remember po, doon sa Garden of Eden, merong pinagbilin, pinagbawal ang Diyos. Andun po yung tree of good and knowledge, tree of life, tsaka yung tree of good and knowledge. Merong pinagbabawal na halaman na wag kakain doon sa buwang iyon ang Panginoon. Kaya nga't nandoon po sila. Ito po ang nangyari. Alam po natin, babalikan lang natin ang kasaysayan. Doon po sa Genesis 1, 1 to 3. Genesis 1 to 3. Ang sabi po ng ating ng kasaysayan, the serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day, he asked the woman, "Did God really say to you, you must not eat the fruit from any of the trees in the garden?" Did God, sige, balik mo muna. Tignan po natin, no? Did God really say to you, you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Ano po ang napansin natin dito? The serpent was the shrewdest of all the wild animals the Lord God had made. One day, he asked the woman. So anong makikita po natin dito? Did God really say to you, you must not eat the fruit from any of the trees in the garden? Ano po? Magsalita tayo. Huwag magsalita yung ubingan. Ngayon po natin makikita yung magsasalita yung ubingan. Ahas. Nagsasalita yung ahas. Di ba, makita mo lang yung ahas, talagang matatakot ka na kung nagsasalita pa yan. May atake na ka siguro. And tuloy po natin. Hallelujah. Of course, sabi po sumagot naman si Eva, we may eat fruit from the trees in the garden. The woman replied, it's only the fruit from the tree in the middle of the garden that we are not allowed to eat. God said, ang sabi po, you must not eat. Totoo po ang sinabi ng Diyos, you must not eat. Pero meron pong idinagdag si Eva, or even touch it. If you do, you will die. Wala nang pong sinabi. Ang kausap po unaning ng Diyos si Adan. Huwag kayong kakain sa bunga ng halamang ito. Reading between the lines. Wala po ito sa ano baka lang. Hindi kaya nung sabihin ni Adan kay Eva, wag daw tayong kumain doon. Tapos wag nating hawakan. Siyempre, pag kinain mo yon, kailangan hawakan mo siya, di ba? Hindi mo nang pwedeng kakain mo. Game yun sa kakainan ng apple, di ba? Game yun. Kailangan hawakan mo na. Kasi nga, pag hinawakan mo na, yun na yung pagkakataon ng diablo. O yun, nakuha ko na sa... parang ganun lang. Wala po dito. Parang ganun lang. Kaya nga, dinagdagan ni Eva. Yun po ang tinake advantage ng kaaway. Talagang ang ginawa po niya, ituloy po natin. You won't die. Ito po yung sinamantala ng diablo. Ang sabi po ng diablo, kasi nga, dinagdagan ni Eva. Huwag namin kainin, huwag din namin hawakan. So ngayon, dinagdagan pa ng diablo ang kanyang panlililang. Hindi naman kayo talaga mamamatay, ang sabi po niya. The serpent replied to the woman, God knows that your eyes will be opened as soon as you eat it, and you will be like God, knowing both good and evil. Wow, ito po, alam naman natin sa 2 John 2:15 ata ito, 2 John 2:15, ito yung lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ito po yung tuksong ginagamit ng diablo maging sa ating pong kapanahunan ngayon.
So, hindi naman ka talaga mamamatay. So, nung sabihin po ng W, for everything in the world, ayan po, the lust of the flesh, 2:16, 1 John pala yun. 1 John 2:16, for everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Ito po yung sinamantala ng kaaway, ng Diablo. Kasi nga, sabi niya, hindi ka naman talaga mamamatay. Dito po nalimutan ni Eva ang kanyang talagang identity. Di ba ginawa ng Diyos ang tao ayon sa kanyang image? Maningning, talagang righteous, banal. Ito na po sila eh. And yet, napatukso po siya sa Diablo. Gusto niya yung pride of life, magiging kagaya daw sila ng Diyos. And long story short, natukso si Eva, kinain yung bunga. Hindi po mansanas. Yung siguro lust of the flesh talagang tapos yung lust of the eyes gaano kaya kaganda yung prutas na yon, this lust of the flesh talagang pagka kinain mo ano kayang kaginhawaan ang ibibigay sa inyo nito. Di ba? Yung kaginhawaan ng mundo, yung mga iba talagang nahihirapan, pumapasok sa alcohol, drugs, at pag nai-stress yung tao, di ba? Dito pong ma-stress kayo, na ano pong branding gagamitan nyo? Kasi po, ako rin naman noon, naranasan ko po yung manigarilyo nung hindi pa ako mananampalataya. Actually, kahit mananampalataya na ako, 2 years na po akong Christian noon, 2 years na, 2 years, sisindi ko po. Da kayo po na lisensya puta balayo, ay, pwede pala, si pastor, 2 years, nung hindi pa ako mananampalataya. Actually, mananampalataya, naging mananampalataya, Christian na ako. 2 years na akong Christian, sisigarilyo ko pa. Nawala yung pagmumura, panginginom, lahat-lahat na. Yung sigarilyo na lang, sabi ko sa mentong ko pang verse kayong Bible. Ala naman verse kayong Bible kasi hindi. So sabi ko sa Panginoon, Lord, yan, wala na yung ganyan na. Ito na lang, itira mo na sa akin. Balato mo na sa akin ito. Totoo ko pong sinabi At literal ko pong sinabi sa Diyos, balato mo na sa akin ito. Total, naalis ko na yung ibang aking bisyo. And yet, one time po, sa ating, parang see you ngayon, noong Sunday School, itinuro po ng teacher namin na yung ating palang katawan, a temple of the Holy Spirit. Kaya nung malaman ko yun, yung talagang paninigarilyo, kaya ko lang naisingit ito kasi yung Diablo talaga, ipapasok ito para magkaroon ng kapayapaan, para maalis yung stress mo. Mag-alcohol ka, manigarilyo ka. So, balik ko lang. Pagkatapos po ng kwentong yun, right after that, miracle. Bigla pong nawala yung paninigarilyo. Ganyan po katindi ang kapangyarihan ng Diyos. Kesa sa kapangyarihan ng Diablo, pag tayo pinatkuwala sa kapangyarihan ng Diyos, nagagalaw sa ating mga buhay, hayaan lang natin gumalaw ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay at makikita natin ang himalang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po ako napunta doon, ito po kasing ating pinag-aralan, ang Diablo talaga, gagawa ng paraan yan para po bigyan tayo ng counterfeit peace. Counterfeit peace. Tuloy po natin. Pag counterfeit, kaka-counter natin. Kung meron counterfeit peace, how to counter-attack naman. Yung pong attack ng ating kaawa, ng ating kalaban. How to counter-attack deception. Of course, wala nang mas, dito po sa salita ng Diyos. Ito po yung gamit natin. Study and memorize Scripture. Pag napag-aralan po natin at na-memorize pa natin ito, pag inatake po tayo ng Diablo, meron po tayong agad panlaban sa ating kaaway. Di ba? Pag tayo po yung na-anxiety, na-stress, ano ba yung ating panlaban? Ang sabi ng salita ng Diyos, 1 Peter 5:7 ba yun?
casting all your cares, your anxiety upon Him. Bakit? Because He cares for you. Yun po isa lamang pang counter-attack dito po sa deception ng ating kaaway. Kaya nga po, your word is a lamp to guide my feet and a light to my path. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sanctify them by the truth, your word is truth. Wala na pong katotohanan pwede po natin gamitin panglaban, counter-attack sa ating kaaway, maliban sa salita po ng ating dakilang Diyos. Kaya nga po, ito pong counter-attack ito, pag sinasabi po ng ating kaaway, talagang dinidisip tayo, nililin lang tayo. Gaya po ng 2 Corinthians 11:14, ganito po ang ating kaaway. 2 Corinthians 11:14, even Satan disguise himself as an angel of light. Tandaan po, kahit po si Satanas, he can disguise himself as an angel of light, masquerades as an angel of light, making his falsehood looks good. Making his falsehood looks good or righteous. Ganun pala ang ating, kaya nga po, kung hindi po natin pagkaaralan ang salita ng Diyos, i-memorize ang salita ng Diyos, madadaya po tayo ng ating kaaway. Kaya nga si Joshua po, if remember, si Joshua, ang sabi po ng Panginoon sa kanya, study this book of instruction continually. Book of instruction, ito po yung book, this is the book of the books. The book of the books of instruction continually. Meditate on it day and night so that you will be sure to obey everything written in it. Paano po natin i-obey? Paano po natin talagang masusundan kung hindi natin binabasa at hindi natin minememorize? Pag nasa puso na po natin ang salita ng Diyos, ano po yan? Instant po yan. Pag dumating po yung pandilim ng kaaway, meron po tayong agad-agad panlaban. Counter-attack sa ating kaaway. Kaya nga, only then will you prosper and succeed in all you do. Kasi po, kaya binigay ng Diyos kay Joshua ito, talagang si Joshua po ay na-overwhelmed dun sa laking responsibilidad. Responsibility, na-overwhelmed. Kasi nga, kung 3 million, plus or minus 3 million po yung kanyang pangunahan ng iwan po sa kanya ni Moses, yung pangangalaga sa mga Israelitas. At dito po talagang parang natakot si Diyos. Kaya ko ba ito? Kaya ko ba ito? Kaya nga, sabi ng Diyos sa kanya, study this book of the law. Instruction, continually. Meditate on it day and night. Then you will be sure to obey. So you will be sure to obey everything we need. Then, and only then, you will prosper and succeed in all you do. Amen. Deception at saka yung distraction. Distraction, unang mo yung distraction, bago yung distraction. DI kasi yung isa eh. Ito, DU. DE. Yung target po ng distraction, yung ating mga buhay. Ito po ang tatargetin ng ating kaaway. Ang kanyang pong method, yung sinabi ko nga kanina, fueling addiction. Papunta na po doon, talagang dadagdagin yung addiction, breaking relationship, and fostering despair. Pag inalagaan mo yung despair, yung relationship, pag hindi mo talaga inalagaan yan, ng forgiveness, siguro, yung pagpapatawaran ng relationship, pag hindi nagkaroon ng kapatawaran, yung relationship masisira. At yung addiction, saan ba yung addiction? Hindi lang po sa sinasabi kong alcohol or smoking, different kinds of addiction. Yung ganun daw, yung mga reels at saka hindi mo napapansin, nakakaisang oras ka na, o higit pa. Ay, kulang pa. Tapos tutuloy mo na sa Netflix. Parang nabitin ka. These are only some among the examples na gagamitin po ng ating kaaway. Kasi nga, yung kanyang goal para po yung ating ruining physical health. Meron po tayong nababalitaan, di ba? Talagang yung kanilang health, namamayat, talagang sa kapupuyat, nagkakasakit yung mga ibang talagang nalululong sa ganitong uri ng ginagamit po ng ating kaaway, ng panlililang niya. Ano pa ba? Pati po yung ating spiritual growth. Ayan po ang gusto niyang gamitin. And personal purpose. Spiritual growth, yung ating buhay, okay na yung Sunday. Kahit hapon. Kung hindi ka na makapunta ng hapon,
Pwede naman yung gabi. Huwag ka nang mag-Wednesday, tapos meron ka pang CU, tapos dalawa pa yung CU, meron kang upline, meron kang downline. Baka lumampas ka ng langit niyan. Di ba? May mga narinig tayong ganitong mga tao. Ginagamit po yan ng kaaway. Akala nyo, nagde-disguise siya. Parang kaibigan. Pero disguise ng ating kaaway yun, si Satan. Kasi nga, yung ating personal purpose, talagang sisirain po ng ating kaaway. Yung atake po niya sa pamamagitan ng temptation o kaya takot, division, ulit lang po dun sa goal, addiction and harm. Anything that damages your faith, family, health, and purpose. Yun po ang target po ng ating kaaway. Dito po sa ating distraction na pinag-uusapan. Ito kasi talaga ang ating kaaway. The thief's purpose is to steal, kill, and destroy. Kill and destroy. Ang una pong nanakawin ng kaaway sa atin ay ang salita ng Diyos na naitanim sa ating mga puso. Yan po ang unang-unang nanakawin ng diablo, the Word of God. The Word of God. Kaya nga po, ang salita po ng Diyos, my purpose, ang Diyos pong nagsalita, ang kanya pong purpose, my purpose, is to give them a rich and satisfying life. Wow! Rich and satisfying life. Pagdating po sa Panginoon, ang kanya pong bibigay sa bawat isa't isa sa atin. Di ba, meron po tayong example, kung natatandaan niyo po yung buhay ni Job, yung pong kanyang physical, nagkasakit siya, di ba? Pigsa mula ulo hanggang talampakan. Meron pang nagsasabing kung babalatan mo raw. Alam niyo yung ang tawag sa kababahan, yung langib ng sugat, yung balat ng sugat. Di ba pag may sugat ka, mayroong natutuyo. Tapos ang sabi daw ng mga iba, para daw ganon. Alisin mo daw yun mula sa ulo hanggang sa talampakan, mabakbak yung buong katawan, mabakbak. Ano yung mabakbak sa Tagalog? Alam niyo ng ibig sabihin, yung mabakbak, maalis, mula ulo hanggang paa, mababalat, parang yung mga ahas. Yung pag nagpapalit sila ng maglupi la. Parang ganun daw. Si Job. Kasagit na tanita. Anyway, ang kwento po kasi, of course, hindi lang yung katawan ni Job, alam naman natin, yung kanyang financial, yung kanyang pamilya, namatay yung anak, 10 anak, negosyo, lahat-lahat. At ito pong nangyaring ito, ang example na ito, ang Panginoon po, binigyan ng permission. Ang point po dito, God gave Job permission para subukin si Job. It was God that gave Satan permission para si Job ay dumanas ng iba't ibang klase ng pagsubok. He destroyed, in Job 1:2, basahin po natin, in Job 1:2. God gave Satan permission to test Job. He destroyed Job's life by taking his wealth, livestock, servants through rage and fire, then killing all 10 of his children. When that didn't break Job's faith, hindi pa natinag yung pananampalataya ni Job, Satan struck Job's body with painful sores from head to toe. At alam po natin, pati yung kanyang asawa, sumpain mo na ang iyong Diyos at mamatay ka na. Di ba? Sabi po ng asawa ni Job. Of course, dito po sa pagsubok nito, ito yung pong ginagamit ng ating kaaway, kumisan. Susubukin po tayo ng Diyos sa ating pamilya. Andiyan ba talaga ang Diyos? Does God really cares for me? Bakit dumadanas ako ng mga ganitong pagsubok? Pero alam naman po natin, yung po mga ganitong bagay na pinag-aralan natin, noon pa man, dumadaan po tayo sa mga ganitong uri ng pagsubok para lamang patatagin yung ating pananampalataya. Tama po ba? Nasa James 1:2 po yan, tsaka 1 Peter 1:6-7. Kung babalikan po nyo yun. Nandun po yung plano, yung purpose po ng mga pagsubok na to. And yet, ano po yun? Other side ng ating pinag-aaralan. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, meron po tayong namang pang-counter-attack. Paano po natin ka-counter-attack? Ito pong destruction nito, nagawa ng ating kaaway. An alert mind, alert heart and strong faith with a faithful community are the devil's worst defeat. Tayo pong mga
anak ng Diyos, tayo pong magkakapatid, na nagpapalakasan po tayo sa isa't isa, lalo na po sa ating pong mga CU, sa ating mga fellowship, talagang nagpapalakasan po ang bawat isa't isa atin. Pag nagpapalakasan po tayo ng ating pananampalataya, natatalo po natin ang kaaway, ang diablo. Ito po yung ating counter-attack. Kaya nga po, para po talagang lalo pa nating ma-counter-attack, sabi po ng 1 Peter 5:8-9, stay alert, watch out. Pag sinabi pong stay alert, watch out, ano pong ibig sabihin ng watch out? Pray. Watch out and pray for your great enemy. Ito po ang ating sinasabi, the devil. The devil will not accept defeat without a fight. Na talagang gagawa po siya ng paraan. Kaya nga, stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Ano lang siya? Roaring, nananakot lang siya. Talagang, parang ganun. Tatakutin ka lang niya. Pag natakot ka naman, ayun. Yun, nasila ka na niya. Nasila ka na ng diablo. Like a roaring lion. And then, kaya nga, stand firm. Ito po, yung ating pang-counter-attack. Stand firm against him and be strong in your faith. Tayuan po natin ang ating pananampalataya. Huwag po tayong maniwala kung meron siyang kasinungalingang ipinapasok sa ating mga isip, sa ating mga buhay. Stand firm in your faith. Remember that your family of believers all over the world is going through the same kind of suffering you are. So hindi lang pala tayo ang nagsasuffer, ang sinusubok. Marami pang ibang mga mananampalataya na dumanas din ng iba't ibang uri ng suffering. Maging yung mga apostol po, ang ating Panginoong Kristo Jesus, Apostle Paul, yung mga disciples, even Christ Jesus Himself, talaga pong matitindi po yung suffering na dinanas nila. And yet, ito po yung ating talagang panlaban sa Kanya, magpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya nga po, sabi ko nga kanina, yung pong ating Panginoon, binigyan ng permiso si Job. Pero sa ating pong mana ngayon, wala na po, talo na po. The devil is already defeated ang ating pong Panginoon ay talagang, it is finished. Tapos na, talo na ang diablo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang ginagawa po ng diablo ngayon, nasa tao po. Pag ang tao po ay talagang nadidepress, talagang, hindi lang nadidepress, kung minsan magde-depression lang eh. At tapo yung kay Eva kanina, ito po ang ginagawa ng diablo. Pag nakakita po siya ng butas sa ating mga puso, sa ating mga buhay, halimbawa, merong nanira sa iyo. Tapos, siguro, palilipasin ko muna yung 1 taon bago ko siya mapatawad. Pak! Yun ang inihintay ng diablo para po siya makapasok sa atin. Yun ang kanyang pagkakataon. Kaya nga po, ang tao po ang kumisan magbibigay ng authority sa diablo para po siya makapasok sa ating mga buhay. Kumisan mga simpleng mga bagay lang, sasamantalahin po yan. Talagang the devil will always make it a point na talagang mapasukan ka. Pag nagduda ka na sa salita ng Diyos, isa na namang paraan yon, isa na namang dahilan yon, para po magkaroon ng entry point ang ating kaaway sa ating mga buhay. Amen. So nakuha po yung ating pinag-aaralan. So distraction, yung huli, number 1 ko pa pala eh. Wala pang oras. Nakakaano kasi talagang ito pong salita ng Diyos. Sige, punta na tayo sa number major. Distraction naman. Yung kanina, deception, distraction. Ito naman, distraction. Yung distraction, of course, focus. Pag na-distract ka na, madide-focus ka, di ba? Pag na-distract ka, madide-focus ka. Yung target kasi niya, yung focus. Overwhelming schedules. Ayan, digital noise. Yung ating pong sinabi kanina, ang daming ginagamit ng mundo ngayon. Kahit nga yung mga bata ngayon, di ba? Yung ating mga apo, yung ating mga anak, pinagagawa mo ng assignment. Sandali lang. Pati yung mga bata ngayon, may loko na lang mo rin cellphone, di ba yung mga bata? Di ba? Makaka-relate po tayo lahat dito. 2 years old, 3 years old, 5
5 years old. At yung bata talagang meron na distraction, gagamitin po sa mga murang edad, ginagamit na po ng diablo, yung mga digital noise. At yung overwhelming schedules. Ano ba yung overwhelming schedules? Yung sobrang mong kabisi, kahit sa ministry, sa trabaho, sa labas. Kumisan, sa trabaho sa labas, yung family o yung ministry, minsan hindi mo na bibigyan ng pansin. Or, on the other hand, sobra ka namang busy sa ministry. Hindi mo na namamalayan, ano ka na pala, nagmi-ministry ka na ng dahil lang, parang yung schedule mo mapuno. Kaya nawawala na yung puso sa ministry. Kaya nga, overwhelming schedule. Akala mo, talagang busy-busy ka, pero nalimutan mo. Pati yung yung personal devotion, marahil, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pag-memorize ng salita ng Diyos, yung digital noise. Ito po, lesser anxiety. Maganda to. Ang distraction mo, lesser anxiety. Pag meron kang lesser anxiety, magandang buhay, everything is okay, everything is fine. Parang, yung pananalangin ba, parang yung mananalangin ka, yung hindi na seryoso yung pananalangin. Kaya nga lesser anxiety, di ba pag yung pangangailangan mo, talagang matinding-matindi, magiging marubdob ang pananalangin. Ito po, pag lesser anxiety, hindi na magiging marubdob ang ating pagiging pananalangin. Distraction. Alam po natin ang kwento ni Martha at ni Mary doon po sa Luke 10:42. Hindi ba yung dalawang magkapatid, now it happened as they went that enter a certain village and certain woman named Martha welcomed him to her house, ang ating Panginoong Jesus. And she had a sister called Mary who also sat at Jesus' feet and heard His word. And then, but Martha ito po yung sinasabi natin kanina. Kaya nga, sa trabaho or marahil sa trabaho, sa ministry, sa church, Martha was distracted with much serving. And she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Ba? Kasi kanalog Martha, Sabihan na niya pa Jesus. Lord, wala kang pakialam? Wala kang pakialam? Ba pwedeng sabihan na niya ka na akong kapatid? Pasupa na ako mag-serve? Ano lang siguro, maybe on the other side naman, siguro marahil, kaya nasabi ni Martha ito kay very, remember si Lazarus, Martha, Mary, very talagang close, intimate po yung kanilang, kanilang relationship. Talagang malapit na malapit po ang magkapatid nito. Pero ganun pa man, hindi po yun. Kaya lang, nasabi ko lang, baka lang, wala po dito. Pero mas maliwanag po itong sinasabi ni Martha. Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Ako mundiling mag-serve karela. Pero therefore, tell her to help me. And ang sabi ng susunod, and Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, distracted about many things. But one thing is needed. Mary has chosen that good part, which is not be taken away from her. So ito po yung sinasabi ng ating sarili. Wala pong problema dun sa mga trabaho, mga ministry, pero lagi po nating uunahin, lagi nating priority ang ating dakilang Diyos. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. So pag tayo pinagtatrabaho, parang trabaho na lang. Nalilimutan natin ang ginagawa natin ay para sa Diyos. Whatever you do, whether you eat or drink, in words and in deed, do it all for the glory of God. And when that happened, ito pong si Martha, kung bumalik lang sa kanyang puso, yung ganoong uri, do it all for the glory of God, hindi na siya magko-complain, yung pong kanyang paglilingkod. Hindi na po siya madidistract. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, kay Martha worrying about kitchen preparation instead of listening to Jesus. Doon po sa Luke 10. Okay. Ano pa ba? Meron pa ba dito? Distraction makes us busy with many things and pulls us away from Jesus like Martha. So to focus again in one thing, nasa Luke 10, binasa po natin kanina,
sit at Jesus' feet and listen to His word. Tayo po, of course, nasa inyo po mga personal na yan. Marahil dito, pero sa inyo po mga personal, sa ating mga personal na buhay, tayo po umupot talagang basahin, pagbulayan. Hindi po kailangang maka 5 chapters ka. Naka 5 chapters ka nga, wala namang nag-sync ka isang verse sa iyo. So wala pong kwenta yon. So kapag kahit naka ilang verse ka lang, pero talagang napaiyak ka ng verse na yun, at na-memorize mo pa yung verse na yun dahil magagamit mo yun pagdating ng takdang araw, talagang gagamitin ng diablo, talagang sisilayin ka ng diablo. Hindi ka masisila dahil nasa sa iyong puso ang salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At ito pong counteract, of course, meron nga tayong pang counteract dito, quieting the noise of daily life to hear God's voice. Quieting the noise of daily life to hear God's voice. So kayo po, siguro marahil kayo nakakaalam kung ano yung nakakabalang ingay sa inyo pong trabaho, sa inyong bahay. So quieting the noise of daily life to hear God's words. Kaya nga, be still. Sabi po ang salita ng Diyos, 46:10, be still. Peace ka lang. Huwag kang masyadong problema, huwag kang masyadong mag-anxiety. Peace, be still, and know that I am God. I am God who cares for you. Sa sinapupunan pa lang, inuhubog na kita. Ang sabi po ng salita ng Diyos, hanggang sa ating paglaki, andyan po ang Diyos, umaantabay sa ating paglaki. Kaya nga po, when we look unto Jesus, talagang lagi po tayong mapofocus. When we look unto Jesus, the author and finisher of our faith, yan, sa Jesus lang. Tapos, pag tayo lagi nakatingin sa Kanya, kung meron pong mag-aabala, of course, hindi tayo paabala. Ang Panginoon pa rin Kristo Jesus. Hindi po tayo madidefocus pag tayo po ay laging nakatingin kay Jesus. Of course, sa Kanyang mga salita sa ating pang-araw-araw na buhay. Hallelujah. So, sa mga worry, alam naman natin, marami pong mga salita yan. Mga worry, mga anxiety, come unto me, all you are worry, and are heavy laden. Matthew 11:28. And I will give you rest. And many more. Yung mga pagsubok pong binibigay ng Diyos sa atin, 1 Corinthians 10:13, 1 Corinthians 10:13, bibigyan daw tayo ng pagsubok ng Diyos, pero hindi niya tayo bibigyan na talagang hindi natin makakayanan. Common po yung pagsubok sa mga tao. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Ito po yung word na sinasabi na, your word is a lamp unto my feet. Isa po ito sa salitang kailangan nating ilagay sa ating memory. Para talagang hindi pala tayo bibigyan ng Diyos ng mga pagsubok na hindi natin makakaya. Pag binigyan tayo ng pagsubok, when you are tempted, He will also provide a way out. Yun pala ang salita ng Diyos na magpapalakas sa atin, panlaban po natin sa ating karaway so that you can endure it. Sabi po ng salita ng Diyos. Hallelujah. So you will keep in perfect peace pag nakafocus po tayo sa Kanya, all who trust in you, all whose thoughts are fixed on you. The enemy po has only 3 tools. Lie, steal, and distract. Pero ang ating pong Panginoon, meron po tayong depensa, yung pong katotohanan ng Kanyang salita, yung buhay at yung focus po. Ito po yung ating talagang depensa laban po sa tools po ng lie, steal, distract ng ating kaaway. Pero meron po tayong defense, truth, life, and focus. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya nga, we know that God's children do not make a practice of sinning. Do not make a practice of sinning. Mga ano lang po ito, yung nagpa-practice ng sinning, ito po yung mga osas. Once saved, always saved. Kasi sa kanila po, pwede silang bumalik sa kasalanan. Pero tayo po, God's children do not make a practice of sinning. For God's Son holds them securely, and the evil one cannot touch them. Whew. Amen. The devil cannot touch those live under God's protection and walk away from sin. Walk away from sin. Mga dua pa rin Kala ko, payari na ako.
Second point pa pala, God is faithful to protect us. Ibig pong sabihin, He protects us from all sin and unseen danger. Ayan po, isa pa, sa mga danger po, kayo po, again, sabi ko nga kanina, kung talagang pagsasalitain po ang bawat isa sa atin about paano po tayong pinoprotektahan ng Panginoon, hindi po matatapos. Ang linggo ito siguro, hindi natin kakayaan isang linggo para lang sabihin kung paano tayo pinoprotektahan ng ating Panginoon. He protects us from all sin and unseen danger. The Lord will protect you from every danger. He will protect your soul. Pati po yung ating kaluluwa. The Lord will protect you as you come and go. As you come and go, yung pong ating paglabas ng bahay, andyan na po yung protection ng ating Panginoon. Kaya nga di ba, tuwing magmamaneho tayo, lagi nating inuuna, Lord, let your protection ay talagang sa pagmamaneho, maging sa mga nagko-commute. This is one prayer na pinapanalangin, one of my prayer in the morning. Lord, protection po sa mga nagmamaneho, of course, kasama ko, yung mga nagko-commute, even yung mga naglalakad, those staying sa mga bahay-bahay, sa mga establishment, protection sa mga taong manloloob, magnanakaw, magbudol-budol, ano pa ba, bad character, bad influences, protection sa mga aksidente. Remember? Ganito po ang ating panalangin, hindi ba? Ito po ang binibigay ng Diyos sa atin pag pinagkatiwala po natin sa Kanya ang ating lakad araw-araw. Mga seen tsaka unseen danger. Kasi nga po, both now and forever, God is faithful to protect us from every danger, seen and unseen. He guards our lives and our souls as we come and go now and forever. Amen. So when God is our guard, is your guard, no danger can catch you by surprise. No danger can catch you by surprise. Meron pong example yan. Remember po yung kwento ng isang propeta, si Elisha. Yung successor po ni Elijah. So, si Elisha po, ang background po nito, yung po kasing king na hari ng Aram, tuwing meron po siyang pinaplanong laban sa Israelite army, lagi pong nalalaman ng Israel yung plano ng masama ng hari ng Aram. So, ang sabi po ng hari, merong rat dito. Sino yung rat dito? Taksil yun. Merong taksil dito. Merong taksil dito. Sino kaya yun? Hinahanap ng hari kung sino yung taksil. Sabi ng alalay niya, mahal na hari, wala po. Kasi po, yung Israelitas, meron silang propeta. Kahit anong sabihin nyo, kahit sa inyong silid, ay nalalaman yung sinasabi ninyo, nagalit yung hari. Di ba? So, ganito ang gawin natin. Talagang puntahan yan. Pinuntahan si Elisha. Pinaligiran ng mga sandalo. Kaya nga po, makikita po yan doon sa 2 Kings. Basahin po natin. Then the king of Aram sent horses, chariots, and large army to Dothan. They arrived at night and surrounded the city. And then Elisha's servant got up early that morning. Tapos, when he went outside, he saw an army with horses, chariots, all around the city. The servant said to Elisha, "Oh, my master, what can we do?" Ang sabi po niya. Elisha said, "Don't be afraid. The army that fights for us is larger than the army that fights for them." Ang sabi po ni Elisha sa kanyang servant. And then nag-pray po si Elisha. Then Elisha prayed and said, "Lord, I ask you, open my servant's eyes so that he can see." The Lord opened the eyes of the young man, and the servant saw the mountain was full of horses and chariots of fire. They were all around Elisha. Around Elisha pa lang, kasama sa pagliligtas, yung servant, binakita niya, around Elisha. Ibig sabihin, andun naman yung servant. Of course, kasama. Sabit na rin yung servant doon sa protection po ni Elisha. Simpong tayo pong mga anak ng Diyos, yung pong ating family, pag tayo po'y nananahan sa Kanya, yung pong protection ng Diyos sa atin, kasama pong protektado.
yung ating mga pamilya. Woo! Amen. Amen. Hallelujah. Ito po yung sinasabi ng talagang unseen danger, hindi nakita ng servant, pero ang lingkod po ng Diyos, ang propeta ng Diyos, nakita kagad, andun palagi ang proteksyon ng Diyos. Tayo po sa ating mga buhay, marahil, nagdududa tayo kung andyan ang proteksyon ng Diyos. Huwag po nating pagdudahan ang salita ng Diyos. Nakikita man o hindi, andyan po ang proteksyon ng Diyos sa ating mga buhay. Sa ating mga buhay. Protection po sa ating mga desisyon, sa ating mga pamilya, sa ating mga anak. Ang lagi lang pong hinihingi ng ating pinag-aaralan, lagi po tayong magtiwala sa Diyos, stay alert, watch out, lagi po tayong manalangin at manahan sa pangako ng Diyos. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Iyan po ang pangakong protection ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Amen. Sige po, palakpakan po ang Panginoon. Kasi nga po, we often see the danger and live in fear. Don't forget, kasi po, yet we forget the unseen protection of our faithful God. When we see the danger and live in fear, remember, andyan po yung unseen protection ng ating Panginoon. What God is doing in the unseen is always greater than what we see. Always greater than what we see. Alam po natin yan. Siguro, mabilisan lang po. Basahin po niyo pagbalik niyo pag-uwi niyo ng bahay. Yung pong Psalms 91, He who dwells in the shelter of the Most High rests in the shadow of the Almighty, etc., etc. Yung pong una, yung pong protection ng Diyos, nasa Psalm 91, rest and shelter. Remember, sa verse 1, rest and shelter. Deliverance from traps and disease. Verse 3 po yan. Covering and refuge. He will cover you with His feathers, and then protection from fear and attack. Doon po sa verse 5 and 6. Preservation in disaster. Verse 7. Justice and safety at home. Angelic protection. Meron pong angels na nagbabantay po sa atin. Pinoprotektahan po tayo ng mga angels. Victory over the enemy. God's personal presence. Rescue and honor. Long life. Wow! Long life and salvation. With long life will I satisfy you. I will reward them with long life and give them my salvation. Napakaganda pong i-memorize itong Psalm 91. Subukan niyo po. He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. The Lord is my refuge, etc., etc. Buta kayo hindi na ako mayari. Meron pang talong point. Wala pa 10 minutes na ako mo. Sabi ko na di ba po, nasa third point na tayo. Third point na po tayo. Yun po talagang protection ng ating Panginoon. Sabi nga natin ng pinag-aaralan po natin, protection po ng Panginoon from the works of the enemy, yung pong unseen, seen and unseen danger. At ito pa. Yung pong protection niya sa atin sa horrors of the last days. Pag nasa atin na po ang Diyos, of course, meron na po tayong protection. Wala na po yung eternal death sa atin. Eternal fire. Eternal death. Hindi na po tayo mamamatay ikalawang kamatayan na penalty ng ating kasalanan. On top of that, meron po tayong protection from the horrors of the last days. Ano ba itong nakakatakot? Horror horror of the last days. Sabi po ng salita ng Diyos, Luke 21:36, keep alert at all times. Tama ba? And pray that you might be strong enough to escape these coming horrors and stand before the Son of Man. Yung pong mga hindi mananampalataya, yung talagang hindi tumanggap kay Kristo, mararanasan po nila itong mga horrors na ito. Pero tayo pong mga mananampalataya, we will be able to escape. Ang sabi po, protection po dito sa mga horrors na ito, sabi ng ating pinag-aaralan. Yung pong context po ng verse na ito po yung teaching and warnings. Yung pong ating Jesus regarding on the coming of the last days. Yung pong horror of the last days, according to the Bible, ang sabi po ng ating pinag-aaralan, main horrors Jesus warned about, deception and false Messiah. Deception and false Messiah. Pagdating po ng mga araw na yun, madarating po ang maraming turo. Kahit po ngayon pa lang,
Hindi pa po yung ating second coming, hindi pa po yung rapture, second coming. Ituturo po ni Pastor Manny patungkol po ito sa eschatology. Pero ano lang po ito, pahapyaw pa lang ito. Pahapyaw pa lang po ng turo ni Pastor Manny, eschatology. Saturday po ito after death. Abangan po ninyo ito, abangan po ninyo, napakaganda niya. Pero punta muna tayo dito sa pahapyaw na horrors of what's the horrors Jesus warned about. Deception and false Messiah. Sabi nga, marami po, many will come in His name, I am He, and many will stray. Marami po ang maliligaw. Wars, nation against nation. Alam po natin yan, nangyayari na Ngayon pa lang, ang dami po, yung mga iba't ibang bansa, ang Israel, inaatake ng maraming karatig bansa. Talagang marami pong mga bansang nag-aaway ngayon, nation against nation. We will be protected from these coming horrors, natural disaster. Yung pong natural disaster ngayon pa lang, kita po natin, hindi lang sa Pilipinas ang lubog. At yung earthquake, sa mga iba-ibang panig, kung makikinig po tayo o kaya manunood ng mga bali-balita, iba't ibang countries, talagang lubog. Lubog po yung kanilang mga bansa. China, ano pa ba? Colombia, marami po, natural disaster. And then, ano pa ba? Persecution of believers. Tayo nga po, hindi pa tayo talagang dumadaan ng persecution gaya ng dinadanas ng mga iba. Merong pinupugutan ng ulo, meron talagang sobrang pahirap po ang dinadanas ng maraming mga lingkod ng Diyos, mga mananampalataya. Ito po yung persecution of believers. At ano pa ba? Increase of lawlessness and cold love. So siguro ito talagang alam naman natin, lawlessness and cold love sa mga flood control pa lang, makikita mo na yung lawlessness, di ba? Hindi lang dito, marami pa. Yung hindi lang sa ating bansa. Moral collapse. Ito po yung moral collapse na pati po yung ating bansa gustong gayahin ang ginagawa ng mga ibang bansa. Lalaki ikakasal sa lalaki, babae ikakasal sa babae. Ipinagbabawal ang pagbabasa ng Biblia, ang pananalangin sa publiko, sa ibang lugar. At ang ating bansa naman ay talagang gustong gumagaya ng ganitong moral collapse. Kaya nga po, nagko-collapse po yung moralidad ng tao. Di ba? Yung moralidad ng tao, kahit po yung mga bata, sa isang click mo lang sa cellphone. Kaya nga po mayroong mga bata natututong mag-rape, 8 years old. Mga bata talagang, yung mga sa mga eskwelahan na babalitaan natin, pumapatay ng walang pakundangan. Ganito po, kaya nga po meron po tayong campus umpukan, yung pong ating mga kabataan, yung pong ating mga anak. Talagang isama po natin dyan para po maalagaan po ang pananampalataya ng ating mga anak. Okay, great tribulation and distress. Ito pa po yung great tribulation. Pero hindi na po natin mararanasan ito. Iyan po tayo ng Diyos dito. He will protect us from these coming horrors. Basta lang po, meron po sinasabi ang salita ng Diyos, nasa kay Kristo po tayo. For those who are in Christ, pag wala po tayo kay Kristo, mamapahamak po tayo. These are the birth pains, not the end. Yung pong mga promises ng Diyos to protect and carry us through. Kaya nga po, siguro mga mabilisan lang po, mga verses patungkol po dito. And Thessalonians 1:10. And you began waiting for God's Son to come from heaven. The Son God raised from death. He is Jesus who saves us from God's angry judgment that is coming. Dahil nasa atin na po ang ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi na po natin. God will protect us from this coming horror. For God chose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out His anger on us. Since we have now been justified by His blood. Lagi po justified by His blood. How much more? Na-justified na nga tayo sa Kanyang blood. How much more shall we be saved from God's wrath through Him? Since you have kept my command, ito nga po we need to stay in faith sa ating Panginoon. Since you have kept His command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come on the whole world to test the inhabitants of the earth.
So, ito pong pinag-usapan natin, maniwala kayo po, naniniwala kayo talagang malapit na ang pagdating ng Panginoon. Gaya po na nangyari sa panahon ni Noah at saka sa panahon ni Lot, na in a twinkling of an eye, talagang di po natin inaasahan, andyan na lang ang pagdating ng Panginoon. Just as it was in the days of Noah. Luke 17:26-29. So also will be in the days of the Son of Man. People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. It was the same in the days of Lot naman. People were eating, drinking, buying. Ganito po ang pagdating ng Panginoon. Meron tayong mga lahat ng ginagawa, busy-busy. Kaya nga po, kung busy-busy tayong nahulog sa kasalanan, nagbabad sa kasalanan, at dumating bigla ang Panginoon, we will not be protected from these coming horrors na talagang sinabi po ng ating pinag-aralan. And yet, ang sabi po ng salita ng Diyos, we are eating and drinking, buying and selling, planting and building, but the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. Kaya nga po, hindi lang po talagang magpakatatag. Para na rin warning ito po na talagang alagaan po natin yung ating pananampalataya. As we live in the last days, let us stay awake. Stay awake in prayer. Our faithful God will give us strength to endure. Ang Diyos po ang siyang magbibigay sa atin ng lakas para makapag-endure po tayo and stand before Him. Yeah? So, ang sabi po na ng ating pinag-aralan, God is faithful to protect us from the works of the enemy, from the all sin and unseen danger, from horrors of the last days. As long, tandaan po natin ito, as long as we are staying close to Him, as long yung pong ating pananampalataya, hindi po natin binibitawan sa pamamagitan po ng kanyang mga salita, pananalangin. Ang sabi po ng salita ng Diyos, tandaan po natin, stay close to Him, pananalangin, abiding in Him. Then, Isaiah 54:17, then and only then, no weapon formed against you shall prosper. Pag nasa kay Kristo po tayo, nag-i-stay sa kanyang salita, sa pananalangin, abiding in Him, no weapon formed against you shall prosper. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and the righteousness is from me, says the Lord. Amen. So ano man po ang ating kinatatakutan, marahil ngayon ay wala na, or talagang konting-konti pa, ngayon po talagang magpakatatag na po tayo. At kaya nga po, alalahanin po natin muli ang ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Tayo po tayong lahat, talaga pong sa pagtanggap po natin ng banal na hapunan. Sa tawagan po natin yung ating talagang mga ushers, habang pong tinatanggap natin ng banal na hapunan, talaga pagbulayan po natin itong mga katotohanan ito. Na talagang habang inahawit po natin, yung talagang made me glad na salita po ng Diyos. Pagbulayin po natin ang katotohanan ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagbabasa ng kasalita, pag-memorize ng kasalita, at stay away sa pamamagitan po ng pananalangin.